Bakit? Anong meron? Hindi siya makaihi mag-isa? Bakit nakasarado yung toilet bowl? Akala ko pa naman nakaihi na siya. Medyo matagal pa naman siya sa CR. Hindi tungkol doon. Kasi, Kasi? Anong meron? Bakit parang natatakot ka? May nakita kasi siyang bata sa CR. Nakatayo lang daw doon sa bandang shower. Nakatingin daw sa kanya, tapos puro itim lang daw ang mata. Tumatawa raw tapos nagtatanong sa kanya kung gusto niya makipaglaro ng taguan. Hanapin daw siya. Wala naman akong nakita. At alam ko naman na mag-isa ka lang dito sa bahay mo. Tapos nung nasa loob kami ng CR, tinuturo niya ng tinuturo Pinagalitan ko nga. Ay, ano ba yan? Pati ako kinikilabutan. Tingnan mo tumataas ang balahibo ko. Paano kung ang tahimik na bahay may itinatagong sigaw na matagal nang gustong makalaya? Isang lihim na binubuhay ng konsensya at isang kaluluwang hindi matahimik sa paghahanap ng hustisya. Sa likod ng mga pader na tila payapa, may mga matang nagmamasid, naghihintay ng muling pagkikita. Hanggang saan kayang itago ang kasalanan kung ang multo ng nakaraan ay ayaw matahimik? Sige, pasok kayo. Sige, okay lang yung sapatos ni Gigi. Pwede naman ako magwalis mamaya Upo muna kayo dyan. Uy, sorry ha, medyo alam mo na, makalat. Inilagay ko kasi lahat ng gamit dito dahil ipaparenovate ko nga yung kwarto ko. Palalakihan ko. Sasakupin na yung hanggang sa likod. Ang liit kasi ng kwarto ko tapos sayang yung space sa likod. Papalagay ako ng sariling banyo. Tapos maliit na studio para kapag mag-live stream ako. Ang laki na nga ng bahay mo Tapos ikaw lang mag-isa rito. Hindi ka ba natatakot? Wala naman akong ibang nararamdaman dito sa bahay ko. Tagal ko na rin nakatira dito. 17 pa lang ako, dito na ako nakatira. Wala ka bang kapatid? Yung parents mo? Matagal nang hiwalay ang parents ko. Tapos yung kapatid ko, matagal naman na yung patay. Bale, ako na lang talaga. Yung mama ko may bagong asawa na. May anak na rin siya doon. Tapos yung papa ko naman, andoon sa ibang bansa. Ang galing no? Namamangha talaga ako sa'yo. Imagine, 17 years old ka pa lang, mag-isa ka na sa buhay. Ako 17, may anak na't lahat-lahat, nakadikit pa rin sa mga magulang ko. Tapos ngayon, sobrang successful mo na sa buhay. Balak mo pang palakihin tong bahay mo. Wala ka bang balak mag-asawa? O magkaroon ng anak? Alam mo, masaya ang bahay kapag may bata. Wala pa yan sa akin sa ngayon. Masaya pa akong maging single. Alam mo naman, ngayon pa lang din yung prime era ko Kasagsagan ng career ko. Kung mag-aasawa ako o magkakaroon ng anak, iba na magiging priorities ko. Sa bagay, iba ka pa naman pagdating dyan sa career mo. Talagang todo bigay ka. Nagpakonsulta ka na ba ng bahay mo? 'Di ba, sinasabi nila bago mo iparenovate, dapat alam mo muna kung may magagambala ka? Hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Ang tagal ko na ritong nakatira, wala naman ni isang nagparamdam sa akin. Sabi nga nila, mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga kaluluwa na yan. Hindi ka naman nila masasaktan, ano? Yun ang paniniwala ko. Dahil kahit na isang beses, hindi pa naman ako nakaramdam ng kahit na anong kakaiba sa bahay ko. O kahit na saan mang lugar ako magpunta. Minsan kasi, may mga nakakausap ako at sinasabi nilang may nakikita sila sa isang lugar. Tapos kapag ako naman ang nagpupunta, wala naman. Nagpatuloy ako sa pagpapaayos ng bahay ko. Halos 1.5 buwan ang inabot nun. Nang maisaayos na, bumili ako ng mga bagong gamit ko. Matagal ko na itong gustong gawin kaya talagang nagsikap ako na makapag-ipon. Isang gabi, dahil wala akong pasok kinabukasan, nagbukas ako ng computer para mag-live.
Hey guys! Kita nyo naman bago na setup ng room ko. Tapos na kasi ako sa renovation. Tapos, ito na, may sarili na rin akong studio. Sa Monday ko pa i-upload ang house tour ko. Hindi pa ako tapos sa editing. Bata? Anong bata? Baliw kayo. Wala naman akong kasama sa bahay ko. Pasimple pa akong lumingon para tingnan ang sinasabi nilang lokasyon kung nasaan ang bata. Wala naman akong ibang nakikita. Inisip ko na lang na baka niloloko lang nila ako. Pero sa unang pagkakataon ay nagtaasan ang balahibo ko. Parang ang lamig ng batok ko at pabilis ng pabilis ang tibok ng puso ko. Wala akong ibang nakikita. Pero pakiramdam ko, may kasama ako. Pero baka wala lang ito. Inisip ko na lang na baka nadadala lang ako ng mga nababasa ko. Pero hindi talaga sila tumigil. May nagsasabi na palakad-lakad lang sa likod ko yung bata. At kung minsan, nakatayo lang sa pinto habang diretsyong nakatingin sa akin. Naku guys, tigilan niyo ako ha. Kung ano-ano naman yung trip ninyo. Ito na lang. Bumili na lang kayo ng lotion, ha? Maglalagay na lang ako sa yellow basket. Nasa likuran mo na yung bata. Sus, wala naman. At oo nga pala, sige na guys, off live na ako. Inaantok na ako eh. Ang gulo nyo kasi. Panay kayo bata dyan. Tinapos ko na ang live. Pinakiramdaman ko pa ang paligid. Mahangin. Malamig dahil nakabukas ang aircon ko. Sinubukan kong pagmasdan ng aking paligid. Wala naman akong ibang nakikita. Sinubukan kong lumabas ng kwarto ko. Nakapatay lahat ng ilaw pero wala naman akong ibang nakikita. Ay nako, ang lakas talaga ng trip ng viewers ko. Kung hindi lang sila malakas magsibili ng product ko. Balak ko sanang matulog na lang dahil wala na rin naman akong gagawin. Matapos yon ay may isang kaibigan kong nanonood ang nagpadala sa akin ng screenshot ng live ko kanina. May nakabilog sa likuran ko. May nakatayo pero hindi siya masyadong maaninag dahil parang lumakad siya kaya hindi nakuna ng buo. Doon ako unang beses na kinabahan. Pero inisip ko na lang na baka kalokohan niya lang yun. Lalo na at uso pa naman ang AI sa panahon ngayon. Kaya na nilang mag-imbento ng kung ano-ano sa mga litrato na magmumukhang makatotohanan. Hindi naman ako matatakutin, pero aaminin kong nakaramdam ako ng takot. Itinabi ko ang cellphone ko at natulog na. Ramdam kong mababaw ang tulog ko. Dinig ko ang paligid. Minsan kasi, ganito talaga ako matulog. Lalo na at nasanay ako na mag-isa sa bahay, kailangan maging alerto ako. Dinig na dinig ko ang batang tumatakbo at tumatawa sa loob ng kwarto ko. Para siyang naglalaro, paulit-ulit. Minsan tumatawa siya malapit sa tenga ko. Ramdam ko rin na may umaalog ng higaan ko. Pero hindi ako makagalaw. Para bang pagod na pagod ang buo kong katawan. Hindi ko na alam kung gaano yun katagal. Dahil ang naaalala ko na lang, nagising ako matapos na may tumawag sa akin. Nasa labas pala ng bahay ko si Girlie. Inimbitahan ko sila ng anak niyang magpunta sa bahay dahil wala naman kaming pasok sa trabaho. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit para namang stress na stress ka dyan? Hindi ka ba nakatulog? May problema ka ba? Ano? Hindi ko alam. Pangit lang yata ang panaginip ko. Ang sakit ng ulo ko. Baka naman masama ang pakiramdam mo. Uminom ka na ba ng gamot? May dala na pala akong ulam kasi nagluto ako kanina sa bahay. Naisip kong dalhin na lang dito. Salamat. Sakto, wala pa kasi ako naluluto. Akala ko maaga pa. Hindi ako nag-alarm eh. Kasi madalas kapag walang pasok, nagigising ako ng 10:00.
Bala ko sanang magluto. Halata nga. Kanina pa ako katok ng katok, wala naman nagbubukas. Akala ko nga walang tao eh. Pero naririnig ko kasi parang may naglalakad sa loob. Kaso hindi naman pinapansin ang pagtawag ko. Ayun, tumawag na lang ako sa phone mo. Naglalakad? Wala namang ibang tao rito. Baka dyan sa kapitbahay yon. Kagigising ko lang as in. Pagtawag mo, bangon agad ako. Kaya nga ang sakit ng ulo ko hindi ba? Ang weird nga ng panaginip ko. Alam mo yung para akong gising pero natutulog naman ako. Pagod. May tawag ata sila dyan eh. Ano ba yun? Sleep paralysis ata yun. Parang gising ang diwa pero hindi maigalaw ang katawan. Nagpa-bless ka na ba ng bahay mo? Hindi pa. Renovation lang naman to. Hindi naman ako nagpagawa ng buong bahay. Kwarto lang ang nagalaw. Mamaya tour kita sa bago kong kwarto. Kahit na. O dapat magpatugtog ka ng worship song bago ka matulog. Kakatakot yan lalo na mag-isa ka lang sa bahay. Hindi naman ako mahilig sa mga sinasabi ni Girlie pero susubukan ko na lang. Matapos naming kumain, pinapasok ko siya sa kwarto ko pero ang anak niya ay naiwan lang sa sala at doon naglaro. May mga laruan kasi ako sa bahay. Minsan naiiwan ang anak ni Girlie. Yung iba naman, binili ko para kapag may bibisita sa bahay ko na may kasamang bata. Minsan kasi, nandito ang mga pinsan ko. Ayan. Ito yung sa studio ko. Dito ako nag-live. Ito yung mga free products na nakukuha ko sa pag-a-affiliate ko. Wala pa kasi yung sa mic ko. Nirefund ko dahil ang pangit. Sira ata yung naipadala sa akin. Baliw ka! Yung pinto ng studio mo at saka pinto palabas ng bahay mo magkatapat talaga? Bawal yun, bakla ka! Bawal? Anong bawal dun? Ang sabi nga kapag ang dalawang pinto magkatapat, nagiging portal yun ng mga kaluluwa. Parang ginagawan mo sila ng lagusan para makapasok sa bahay mo. Wala ka man lang bang napapansin na kakaiba? Parang may kasama ka kahit na mag-isa ka lang? May naririnig ka bang mga yabag ng paa? Mga boses na kakaiba? O baka dahil pagod ka palagi, dahil akala mo panaginip lang yung naririnig mo pero totoo na pala? Uy, para kang tanga dyan. Talagang tinakot mo pa ako, ano? Hindi naman ako matatakutin pero ito, wait, tingnan mo to. Nag-live ako kagabi. First time ko lang ulit matapos kung ang mapaayos tong room ko. May pinakita sa akin yung isa sa mga followers ko. Mukha namang AI. Pero tingnan mo, ang realistic niya eh. Pero halata pa rin namang AI. Mukha namang hindi AI? Anuhan mo na lang to. Bili ka ng malaking halaman tas iharang mo sa gitna. Gaga ka? Bakit hindi naman ganito yung pinakita mong style sa akin dati? Dito sa kabila yun, di ba? Diyan nga dapat. Nung ginagawa na to, dito ko na lang pinili ipalagay. Maganda nga kasi pagpasok pa lang yung isang pinto na makikita. Hindi bungad yung higaan ko, alam mo yun. Pero sige, try ko na lang yung sinasabi mo. Dahil sa sinabi ni Girlie, nakaramdam din ako ng takot. Nang araw din na yun, nagpasama ako sa kanya na bumili ng halaman. Hindi ako nasanay na may halaman sa loob ng kwarto ko pero wala naman akong ibang pagpipilian. Hindi ko rin naman alam na may mga bawal pala pagdating sa mga pintuan. Kinabukasan ay umalis ako. Halos malapit ng magdilim nung ako ay nakauwi. May isang manang na naglalako ng paninda na nagsabi sa akin na ang ingay daw ng bahay ko. Hindi ko raw ba pinapatahan ang anak ko? Po? Wala naman po akong ibang kasama sa bahay ko. Baka po yung naririnig ninyong umiyak na baby doon po sa kapitbahay ko. Kapapanganak lang din po kasi ni Karel. Naririnig ko rin ang iyak ng sanggol na yon, pero alam ko naman na sa kapitbahay ko yon. Hindi lang naman si Karel ang may sanggol sa bahay nila, pati na rin yung bagong lipat. Kambal pa ang anak nun. Ilang araw pa ang lumipas, may mga misteryo pang nangyari sa bahay ko. Isang gabi, nasa kusina ako.
Iinom lang naman ako ng maligamgam na tubig nang magulat ako sa isang kalabog na narinig ko sa sala. Kasunod nun ay ang ingay ng paggulo ng mga laruan at tila ba may bata na naglilikot doon. Marahan akong naglakad papunta sa sala. Nakapatay ang ilaw. Kapag nasa bahay ako, sa labas lang na ilaw ang bukas, kaya wala akong masyadong maaninag. Palapit ako ng palapit hanggang sa napasigaw ako matapos kong maapakan ang manika. Tumunog ito ng paulit-ulit at sinasabing, "Mami, Mami." Manika ito ng anak ni Girlie. Naiwan niya nung nakaraang dumalaw sila sa bahay. Nakakalimutan ko lang bitbitin sa trabaho. Hindi naman ako nagkakape. Pero grabe naman akong maging magugulatin. Bakit ba nagkalat ang mga laruan? Yumuko ako para pulutin ang mga laruan at itabi. Habang ginagawa ko yun, napansin kong may anino na nakatabon sa isang laruan. Akala ko ay may nakaharang lang sa ilaw na galing sa labas, pero nang damputin ko ang laruan, napansin kong paayon. Maliit, halatang bata. Unti-unti kong nilingon ang nagmamay-ari ng anino. Halos manigas ako nung makita kong may paa. May batang nakatayo sa tapat ng pintuan ng kwarto ko. Naninigas akong nakatitig sa mga paa, pero hindi ko magawang iangat ang ulo ko. Laro tayo? Kasunod noon ay ang pagtakbo niya palapit sa akin. Hindi ako nakagalaw dahil bumagsak na ako ng tuluyan sa sahig. Nagising na lang ako kinaumagahan na sobrang sakit ng ulo. May pasok ako sa trabaho, kaya kahit na masama ang pakiramdam ko, kumilos pa rin ako. Bitbit ko pa rin ang manika. Inilagay ko ito sa tabi ng TV. Habang nasa banyo ako, patuloy kong inaalala ang nangyari kagabi. Panaginip ko lang siguro yun. Baka sa sobrang pagod ko, nakatulog na lang ako sa lapag. Dapat talaga, hindi ako umiinom ng gamot na pampatulog kapag nasa kusina ako. Siguro, dapat magpasok na rin ako ng lagayan ng tubig sa kwarto ko. Wala to. Tinatakot ko lang ang sarili ko. Paglabas ko ng banyo, nakita ko ang manika na sa sofa na nakalapag. Dito ko ba ito nilapag? Ganun na ba ako makakalimutin na tao? Ay, ano ba naman yan? Isinantabi ko na lang ang nangyayari sa akin. Nag-ayos na ako. Handa na akong pumasok. Siguro'y isasauli ko na lang kay Girlie ang manika ng anak niya. Muntikan ko pang ang makalimutan. Mabuti na lang tumunog ulit. Hindi ko alam. Baka sira na at kusang tumutunog. Pagpasok ko sa opisina, inilapag ko ang paper bag sa lamesa ni Girlie. Ano to? Naiwan pala to sa bahay niyo. Hinahanap sa akin to ni Gigi eh. Akala ko na isama do sa mga laruan na tinapon ni Mama. Paborito niya kasi to eh. Regalo ko sa kanya nung first birthday niya. Ang dami niya pang laruan sa bahay. Nagulat nga ako, andun pala yan. Hindi ko pa mapapansin kung hindi ko pa naapakan at tumunog. Hindi ko rin alam paano yan patayin. Mami ng mami. Ha? Wala naman tong battery ah. Saka matagal na tong sira. Oh, tingnan mo, putol na ang wire sa loob. Saka hindi naman mami ang sinasabi nito. Kumakanta to ng Twinkle Twinkle at saka alphabet song. We, tumunog nga yan kanina bago ko dalhin dito. Totoo nga. Kita mo naman oh, walang battery. Sira din ang lalagyan. Ano to? Ako lang ang sumira ngayon. Baka yung sa kapitbahay namin yun. Dami kasing laruan ng bata dun eh. Hindi ko na lang pinilit ang naranasan ko. Baka mamaya,
May kung ano na naman siyang sabihin sa akin, pero hindi mawawala sa isip ko. Tanda ko lahat, maliban na lang kung nababaliw na ako. Sa mga araw pang lumipas, ang daming kakaibang pangyayaring nararanasan ko sa bahay. Hindi ko alam kung totoo ba yun o kathang-isip ko lang. Isang hapon, bandang 5:30, nasa loob lang ako ng kwarto ko. Nakaawang ang pinto. Nakatingin lang ako sa iPad ko habang tinitingnan ang susunod na report na gagawin ko. Hanggang sa may naaninagan akong kakaiba sa pinto. Anino yun? Maliit lang. Ang akala ko nga ay pusa ng kapitbahay na minsan ay pumapasok sa bahay. Pero nagtaka ako nung napansin kong may maliliit na daliri na nakahawak sa pinto. Napaatras ako. Napalunok dahil ang bilis ng tibok ng puso ko. Ayoko sanang kumilos pero kakaiba ang nararamdaman ko. Mukha ring napansin nito na gumalaw ako dahil umatras siya. Nawala ang maliliit na daliri pero bumalik din ito. 2 kamay na. Para siyang sanggol pero mas maliit pa. Parang gusto niyang sumilip. Dahil sa takot ko, napatayo ako at sinipa ko ang pinto para sumara ito. Ayokong isipin na nababaliw na ako. Pero ano tong mga nakikita ko? Kung hindi katawan ng isang babae, para namang tiyanak. Kinabukasan, tulala lang ako sa trabaho. Iniisip ko pa rin ang itsura ng nakita ko. Huy, ayos ka lang ba? Kanina pa kita kinakausap, hindi ka sumasagot. Tinatanong kita sa bagong marketing strategy nitong minimalist bag natin. Nagtatanong sila ng plano natin dahil bumababa ang demand sa online market. Napanood ko na, mag-order na lang ako. Ha? Anong sinasabi mong napanood mo? Ang ano? At anong o-orderin mo? Ay, ayos ka lang ba talaga? Pansin ko dito mga nakaraan parang nawawala ka sa sarili mo. Tungkol ba saan yan? Wala to. Palagi lang masakit ang ulo ko at fulang ako sa tulog. Feeling ko dahil yan dun sa iniinom mong pampatulog. Huwag ka na kayang uminom nun. Alam mo, dati mo pa ginagawa yan eh. Try mo sanayin ang sarili mong matulog ng normal. Yung hindi mo na kailangang uminom pa ng kung ano-ano. Hindi ko kaya yon. Lalo na ngayon, parang ang gulo-gulo lahat sa bahay ko. Ang bigat palagi. Tapos kung ano-ano pang nakikita ko. Hindi ko alam kung nababaliw na ba ako o talagang minumulto ako ng kung ano sa bahay ko. Baka nga dahil sa pagpaparenovate mo. Ang sabi ko naman sa'yo magtanong ka muna eh. Baka kasi nung pinaputol mo rin yung puno, baka may nagambala ka. Kasi wala namang ganyan noon ng bahay mo, di ba? Try mo kaya magpa-house blessing. Tingin mo ba may mga multo talaga? Ako, wala pa akong masyadong experience. Pero kasi dati naranasan ko na yun eh. Dito naman sa office, kaso paramdam lang yun ng isang beses. Kumbaga, nasa CR ako tapos nakakadinig ako ng umiiyak sa kabilang cubicle. Ganun lang. Sa akin nakikita ko talaga. Meron pa ngang parang tiyanak. As in, maliit yung mga daliri. Sa totoo lang, hindi ako mabilis matakot pero hindi ko kinakaya to. Tapos minsan pa, feeling ko may nakatingin sa akin kapag natutulog ako. Yan ang nakakatakot. Baka mamaya bigla ka nalang bangungutin. Yan ang mahirap kapag mag-isa ka lang. Sinubukan mo na ba yung sinasabi ko sa'yo na magpatugtog ka? Wala ka rin atang altar sa bahay nyo. Pagkatapos mo magpa-house blessing, gawa ka ng altar. Yung sa mga worship song, nagpapatugtog naman talaga ako noon. Pero sige, try ko na rin gumawa ng altar. Hindi rin kasi ako paladasal na tao. Ang dami kong problema. Mula sa pagbagsak ng benta ng mga bag na dapat hawak ko dahil ako ang nasa posisyon, hanggang sa problema ko sa bahay mula sa mga kakaibang nilalang. Ginawa ko naman ang sinabi ni Girlie. Inimbitahan ko silang magpunta sa bahay, pati na rin ang mama ko. Pinadalhan ko sila ng imbitasyon pero hindi ko akalain na pupunta siya.
Palagi kasi yung abala sa kanyang pamilya. Nang matapos ang pagpapabasbas ko ng bahay, pati ang binili kong santo ay pinabasbasan ko na rin. Kailan ka pa naging makadiyos? Payo lang sa akin ang kaibigan ko para kahit paano umaliwalas itong bahay ko. Ang galing din kasi napalaki mo tong bahay mo. Kung sakali na mag-aasawa ka na, pwede na kayo rito. Hindi pa yan ang iniisip ko. Bakit ka pala nagpa-house blessing? Renovation lang naman ang ginawa mo. Pinutol na pala yung puno sa likod. Ang ganda ng kwarto mo. Kaso ang pangit nung malaking halaman. Ang sabi ng kaibigan ko, masama raw yung magkatapat na pinto kaya hinarangan ko ang pagitan nila. Saka ibang pakiramdam ko sa bahay. Feeling ko may multo. May nakikita ko. May nakikita ka bang multo o sadyang naghahalusinate ka na naman? Sabi ko sa'yo, huwag mong bibiglaing itigil ang pagpapakonsulta mo sa therapist mo eh. Baka yan yung epekto. Masyado ka nagpapapaniwala sa mga multo na yan. Bumalik ka sa therapist mo, baka mamaya lumalala ka na. Baka kahit sa labas may kinakausap kang hindi naman nakikita ng iba. Hindi ako baliw. Hindi ko sinabing baliw ka. Kaya ayokong imbitahan ka dito sa bahay ko eh. Tapos na yon, hindi ako baliw, okay? Kahit naman noon hindi ako nababaliw. Pinilit mo lang akong kumonsulta sa psychiatrist. Oo na, sige. Huwag ka nang magalit sa akin. Nagsasabi lang naman ako. Kasi naman, kita ko ngayon kung ano-ano na lang din ang pinaniniwalaan mo. Nakakakita ka ng multo. Hindi naman totoo ang mga multo. Bukas na ako uuwi, dito na lang ako matutulog. Hindi ko na lang pinigilan si Mama. Hinayaan ko siyang pumasok sa kabilang kwarto. Ako naman, pumasok na rin sa kwarto ko. Hindi ako uminom ng pampatulog na gamot dahil baka tama nga si Girlie na baka masyado kong sinanay ang sarili ko. Hindi ko napapansin na malaki ang nagiging epekto nito sa akin. Hanggang sa nagising ako ng 10 oras ng gabi. Iihi dapat ako nang makarinig ako ng ingay sa labas. Sinilip ko yun. Nakita kong bukas ang kwarto ni Mama at may ilaw na lumalabas mula roon. Naisip ko na baka may ginagawa lang siya o baka paalis na rin siya. Babaliwalain ko na sana matapos kong makita muli ang maliliit na daliri na nakakapit sa pintuan ng kwarto ni Mama. Nakaramdam ako ng panlalamig. Maging ang balahibo ko ay nagtayuan. Gusto ko sanang baliwalain, pero nang sandaling sumilip yun, nangilabot ako ng sobra. Nakakatakot. Para nga siyang sanggol na hindi nabuo. Mulat ang mga mata niyang namumula na nakatingin sa akin. Pumasok siya sa loob ng kwarto kung nasaan si Mama. Ako naman, marahan akong lumabas para pumunta doon. Walang tao. Hindi ko alam kung nasaan si Mama, pero ang hinanap ko ay yung maliit na nagpapakita sa akin. Pumasok ako sa loob. Ramdam ko na naroon siya. Nang makita kong nakadikit ito sa pader, napaatras ako. Hindi ako makapagsalita dahil mas lalong bumibilis ang tibok ng puso ko. Ang kakaiba namang nilalang ay unti-unting lumilingon sa akin. Ilang sandali pa ay tumalon ito papunta sa akin at... Hoy, anong ginagawa mo rito? Ano ba? Ano ba? Bakit ka sumisigaw? Anong ginagawa mo dyan? May patingin-tingin ka pa sa paligid. Ano bang hinahanap mo? Yung fetus, Ma. Andito yung sinasabi ko sa'yo. Nakita ko siya, gumagapang siya sa pader. Tapos yung mukha niya nakakatakot. Talagang nababaliw ka na ano? Anong fetus? May nalalaman ka pang nasa pader. Kanina pa ako gising, wala akong nakikita. Patulog pa nga lang ako. Ganyan ka ba pag mag-isa ka lang? Nakakatakot ka namang kasama sa bahay. Hindi ako nababaliw. Nakikita ko talaga, Ma. Andito talaga. Para siyang baby na hindi pa buo. Nakita ko. Naku, malala ka na talaga. Diyos ko,
Patutulog na lang ako, tatakutin mo pa ako. Hindi ka siguro uminom ng pampatulog mo, no? Tapos idadamay mo pa ako. Lumabas ka na nga doon. Hayaan mo, maaga akong aalis bukas. Hindi mo na ako kailangan gawan yung mga imbento mo. Pinagtulakan ako ni Mama palabas ng kwarto niya. Gulong-gulo ako. Kitang-kita ko talaga. Hindi ako nananaginip. Alam kong totoo yun. Dahil sa nangyari, hindi na ako nakatulog. Mas lalo akong hindi nakapag-isip ng maayos. Nasa opisina ako pero ang utak ko ay nasa bahay. Hanggang sa kinausap ako ng kaibigan ko. Meron pa rin pala? Bakit ganun para namang hindi nawawala sa bahay niyo yung multo na yun? Bakit para namang fetus ngayon? Di ba nung nakaraan bata na? Hindi ko na alam, ang sakit-sakit na ng ulo ko. Yung bahay mo ba, inyo yun talaga noon? Oo, kasi bahay pa yun ng lola namin. Naalala ko na doon pa kami nakatira kasama si lola. Tapos napunta lang naman sa akin yung bahay nung nag-asawa na ng iba si mama. Tapos ako na lang mag-isa nasa bahay. Baka naman luma na yung multo sa bahay mo. Kumbaga parang ngayon lang nabubulabog. Wala bang namatay sa bahay na yun? Baby, bata, o ano ba? Wala naman. Si lola lang naman nung matandang-matanda na talaga siya. Kung lola kong nagmumulto, di ba, dapat matandang babae. Kaso bata. Tapos yung isa, halatang hindi pa ata na ipapanganak. Bakit kaya hindi mo tanungin ng mama mo? Baka naman noon may pinalaglag siya sa bahay na yun. Baka yung sinasabi mo na fetus naman yung anak niya dapat. Malay mo naman may hindi ka alam sa bahay niyo. Hindi ako nakakibo sa sinabi niya. Pero tumatak sa isip ko ang mga salita na yun. Hanggang sa muli akong nakauwi sa bahay. Ako na naman mag-isa, kasama ang mga nilalang na hindi ko maintindihan. Hindi naman ako pwedeng umalis dito dahil bahay ko na to. Sayang naman ang pagpapagawa ko rito kung aalisin ko lang. Isa pa, dapat silang mga multo ang umalis ng bahay ko. Gagawin ko na lang siguro ang sinabi sa akin ni Girlie na humingi ng tulong sa mga eksperto. Wala pa lang talaga akong nakakausap. Ilang araw pa ang nakalipas, halos gabi-gabing nagpaparamdam ang dalawang kaluluwa sa akin. Dalawa lang talaga, pero mas madalas ang batang babae. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ko, nagising ako matapos na marinig ang pagbulong sa akin. Maglaro tayo? Hanapin mo ko. Hindi ako makakilos pero dinig ko ang pagtakbo niya sa gilid ko. Paulit-ulit niya akong inaaya maglaro. Nararamdaman ko rin ang malamig niyang presensya. Hanggang sa gumising ako kinabukasan, pansin kong may hampas ng maliliit na kamay ang braso ko. Nakabakat ang pamumula dahil maputi ako. Bumigat din ang bandang paanan ko para itong dinaganan. Nailalakad ko naman pero ramdam kong mabigat ito. Nang makaligo ako, nawala naman ang marka ng kamay sa katawan ko. Pagkalabas ko ng bahay, nagsasarado pa lang ako ng pinto. Nilapitan ako ng kapitbahay namin. Pinagsabihan ako na wag akong maingay kapag gabi na. Kasi para daw ang dami kong kinakalkal sa bahay ko. Ang ingay raw, lalo na doon sa kwarto na katapat lang nila. Ang tinutukoy niyang kwarto ay yung gamit ni Mama kapag nandito siya. Pero paano yun iingay kung wala namang tao roon? Pero hindi ko yun sinabi sa kanya. Humingi na lang ako ng pasensya. Pagpasok ko sa trabaho, nakasabay ko si Girlie. May pilay ka ba? Wala. Ewan ko ba? Bakit ang bigat? Halata bang iika-ika ako? Nadaganan ko ata ito nung natutulog ako. O baka pulikat, hindi ko lang napansin. Pahiran mo mamaya ng kating ko. Meron ako dun sa lamesa ko, papahiram ko na lang sa'yo. Pansin ko na hindi ka na naman nakatulog ng maayos. Ginulo ka ba ng multo sa bahay nyo? Nananaginip lang ako. Ay, ang sabi ko kasi sa'yo, umalis ka na sa bahay mo eh. Ang kulit mo rin no?
Sa susunod niyan talagang babangungutin ka na. Ayoko naman. Hindi naman ganun kadali kasi yun. Baka aalis din ng mga multo na yun. Bahay ko yun ano. Pwede mo naman ibenta, tapos bumili ka ng ibang bahay. O tapos yung ibang multo naman na makikita ko. Saan ba kasi yung albularyo kamo na sinasabi mo? Samahan mo kaya ako. Sige, pero dapat kahapon pa. Next week na lang kita sasamahan doon. Isang beses lang yun sa isang linggo eh. Kada Thursday lang. Hayaan mo, sasamahan kita. Pwede tayo magpaalam half day ano. Mabilis lang naman yun basta agahan natin. Tingin mo, ang mga multo ba lumalaki? Lumalaki? Kumbaga, katulad natin, kung anong taon na tayo, ganun din sila. Kumbaga, namatay sila nung baby pa lang sila, magiging matanda rin ba sila? Kunwari, 10 years na silang patay, tapos dadagdag sa kanila yon? Malamang hindi. Patay na nga sila eh. Kaluluwa na lang sila. Kung anong edad nila nung namatay sila, ganung edad lang din sila nung nakikita mo sila. Bakit may multo? Ang babata nung nasa bahay. May isang fetus, may isang nasa 8 years old ata yun. Basta, bata pa. Di ba, kapag ang mga bata kapag namatay sila, napupunta sa langit at nagiging anghel, bakit may mga batang multo? Hindi ko rin alam eh. Pero base sa mga nababasa at naririnig ko, ang sabi nila kapag daw hindi natatahimik ang multo, meron silang gustong makamit. Pwedeng hustisya o paglilibing ng tama. Baka yung baby na nakikita mo, what if itinapon lang yun dun sa bahay nyo? Malay mo nung hindi pa yun na itatayo. O kaya, di ba dati may puno dun sa likod nyo yung pinatanggal mo para ma-extend ang kwarto mo? What if doon lang nakalibing, di ba? Yun ang hindi natin alam kasi mamaya gumawa nun mama mo. Hindi na ako kumibo. Napatango na lang ako at nag-isip. Para mawala sa isip ko ang kababalaghan sa bahay, nagpakaabala na lang ako sa trabaho ko. Kahit minsan, parang may pumupulupot sa binti ko kaya kumikirot ito. Hindi pa ako nagpapatingin sa doktor dahil mukhang hindi rin naman malala. Gabi na nung umuwi ako. Nagpakapagod talaga ako para kahit na paano makakuha naman ako ng antok nang hindi na kinakailangang uminom ng gamot. Habang naglalakad ako pa uwi, walang gaanong tao. Payapa naman akong naglalakad pa uwi hanggang sa may napansin ako sa anino ko. Nakita ko lang yun matapos na bumukas ang ilaw sa likuran ko at tumama sa akin ang liwanag. Akala ko ay namamalikmata lang ako. Bumibigat ang lakad ko, katulad rin ng pagbigat ng dibdib ko. Pilit kong pinapalakas ang loob ko dahil baka pagtama ang hinala ko, dito ako sa kalsada mawala ng malay. Sinadya kong dumaan sa liwanag para maipakita ang anino ko. Halos mabitawan ko ang lahat ng hawak ko nang makita kong hindi ako nag-iisa. Dahil kitang-kita ko ang anino ng isang tila sanggol na nakakapit sa binti ko. Napalakad na lang ako ng mabilis para walang ibang makapansin ng nangyayari sa akin. Pag-uwi ko ng bahay, agad akong napadasal. Kinuha ko pa ang rosaryo na nasa santo at isinuot ito. Masakit pa rin ang binti ko kaya alam kong nakakapit pa rin sa akin ang kakaibang nilalang. Ayoko mang takutin ang sarili ko pero talagang yon ang nangyayari. Lumipas ang ilan pang mga araw, inilihim ko sa kahit na kanino ang nangyayari sa akin. Minsan ay umiiwas ako sa ilaw dahil natatakot akong makita ang anino ko. Natatakot din akong may makakita. Dahil sa nangyayari sa akin, naging malaki ang epekto nito sa buhay ko, maging sa trabaho ko. Isang araw, walang pasok sa trabaho. Kailangan kong mag-live dahil mawawalan ako ng isa pang pagkakakitaan. Kahit na alam kong may nangyayari sa bahay ko, kailangan ko pa ring magpakatatag.
Nasa yellow basket siya ngayon, mga mima ko. 3 pagpipilian nyo. Yung number 1 para sa mga mapuputi. Yung number 2 naman para sa mga morena. At yung number 2 ang medyo darker skin. Check nyo maigi kung ano ha. Napaatras ako matapos kong maramdaman ang laruan na dumaan sa paanan ko. Dinampot ko ito. Paano naman ako nagkaroon ng laruan dito? Ni hindi ko pinapasok noon si Gigi. Naglinis din ako kanina, pero akala ko yun lang ang mangyayari dahil sumunod namang bumagsak ang display na nasa likuran ko. Gusto ko yung baliwalain pero may malakas na pagkatok akong naririnig mula sa kwarto ko. Sandali lang mga mima. Pause lang ako ng live. Comment lang kayo ng mga tanong nyo. Babalikan ko kayo mamaya. Comment done, check out na rin, okay? Balik ako. May parcel ata ako eh. Nag-pause ako ng live ko, saka ako tumayo. Pagbukas ko ng pinto, nakaamoy ako ng kakaiba. Parang amoy sanggol na bagong panganak. Amoy alkohol na hindi ko maipaliwanag. Ang buong akala ko, ganun lang yun. Pero nangilabot ako matapos kong marinig ang ingay ng isang sanggol. Galing yon sa kabilang kwarto. Halatang hindi galing sa kabilang bahay. Huminga ako ng malalim bago ako lumabas ng kwarto ko. Pero pagdating ko sa kabila, nawala na ang pag-iyak. Sumunod naman ang pagtama sa likuran ko ng bola. Maglaro tayo. Hanapin mo ko. Napapamura na lang ako sa kaloob-looban ko. Hindi ko alam kung saan nanggagaling ang boses na yun. Pero alam kong dito lang sa bahay. Hanapin mo ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ba ayaw ninyo ako lubayan? Hanapin mo ko. Paulit-ulit niya lang yung sinasabi. Masyado pang maaga. Ang akala ko, tuwing gabi lang nagpaparamdam ang mga multo. Habang naglalaro ang bata na hindi ko alam kung nasaan, siya namang nagkaroon ng ingay sa iba't ibang bahagi ng bahay. May mga nahuhulog na gamit, may mga kumakalampag. Hindi ko na alam. Halos mabaliw na ako kaiisip. Kaya ang ginawa ko na lang, pinatay ko ang switch at saka ako lumabas ng bahay. Kung tatagalan ko pa rito, baka maging multo na rin ako. Hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Hindi naman ako pwedeng makituloy sa bahay ni na Girlie dahil kasama niya ang mga magulang niya at nakatira lang sila sa maliit na bahay. Kaya nung kinagabihan, umuwi rin ako sa bahay. Ipinasok ko na lang din ang binili kong santo sa loob ng kwarto ko. Isinuot ko rin ang rosaryo. Nagpatugtog ako ng worship song na talagang dinig sa buong bahay. Ganon ang balak ko. Kaya nung matutulog na ako, pinatugtog ko yon ng walang sawa. Mukha rin namang nakatulong sa akin dahil wala akong ibang nararamdaman. Hanggang sa nakatulog ako. Ilang araw na ganon. Kaya ang akala ko, hindi na talaga ako makakaramdam ng kakaiba. Hanggang sa isang araw, habang nasa banyo ako at naliligo, napatitig ako sa salamin. Hindi sa sarili kong refleksyon, kundi sa nakikita kong kakaiba. Malabo ang salamin dahil sa mainit na shower kanina. Sino ka ba talaga? Ano bang problema mo? Bakit ba nanggugulo ka sa akin? Wala akong nakakausap dahil wala namang sumasagot sa akin. Ang naririnig ko lang, iyak ng sanggol. Palakas yun ng palakas hanggang sa napansin kong nasa itaas ko yun. Nanginginig ang buo kong katawan pero hindi ako makakilos. Sa salamin lang ako nakatingin. Pero nakikita ko mula sa gilid ng mga mata ko na may sanggol na nasa pader. Andun lang siya, iyak ng iyak. Napapikit ako at napaupo.
Patuloy akong nagdarasal pero hindi nawawala ang pag-iyak ng sanggol. Hanggang sa tumigil ito. Pinakiramdaman ko pa ang paligid. Nung mapansin kong wala na, idinilat ko ang mga mata ko nang ang bumungad sa akin ay ang mukha ng batang babae. Magkalapit ang mukha namin. Nakangiti siya pero nakakakilabot. Ang mga mata niya ay itim na itim. Maging ang ugat sa mga mata niya, markado ito ng itim. Laro tayo? Lumayan niyo ako! Utang na loob! Sinubukan kong tumakbo pero nadulas ako. Dahil sa maling bagsak ko, tumama ang aking likod sa sahig. Sobrang sakit. Hindi ako makakilos ng maayos. Doon ko mas lalong natanaw ang dalawa. Isang batang babae at isang sanggol. Nakadungaw sa akin ang mukha ng bata na para bang nakatitig siya sa akin habang nakahiga ako. Ang sanggol naman, nasa kisame. Nakakapit siya sa taas pero nakaikot ang ulo niya at diretso na nakatingin sa akin. Hindi ako makahinga. Nakikita ko pang tumutulo sa mukha ko ang dugo mula sa sanggol. Gusto mo bang magtagu-taguan? Tigilan niyo na ako! Hindi ako masyadong makapagsalita dahil masakit pa rin ang katawan ko. Mabuti na lang ay nasa lababo lang ang cellphone ko. Agad kong tinawagan si Girlie. Umiiyak akong humingi ng tulong sa kanya. May hawak siya ng isang susi ng bahay ko dahil sabi niya kapag kailangan ko ng tulong, hindi na siya mahihirapan na puntahan ako. Naabutan niya ako sa banyo at siya ang tumulong sa akin na dalhin ako sa ospital. Mabuti na lang at nabalian lang ako, kaya nakauwi pa rin ako. Okay lang ba sa'yo na dito ka na lang muna? Kahit hanggang ngayon lang? Siguro naman bukas makakakilos na ako. Papasok din ako sa trabaho. Hindi pwede tong ganito. Ang laki ng epekto nitong nangyayari sa akin sa trabaho ko. Sige, pwede naman. Sasabihan ko na lang si mama na hindi ako makakauwi kaya siya muna mag-alaga sa anak ko. Ano nang balak mo ngayon? Ang sabi ko sa'yo, lumipat ka na ng bahay eh. Tingnan mo nga, nasasaktan ka na. Hindi ka titigilan ng mga kaluluwa na yun. Subukan na lang muna natin doon sa sinasabi mo. Baka kasi pwede pa, di ba? Kung hindi na talaga kaya, siguro doon na lang talaga ako aalis. Pero salamat pa rin na tinutulungan mo ko. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Sa mga araw pang lumipas, pilit kong tinatatagan ang sarili ko. Hindi ako pwedeng basta na lang matakot. Dahil gusto kong ipaglaban ang bahay ko. Isang gabi, bago ako pumunta sa albularyo, nakatulog ako sa sofa dahil sa sobrang pagod ko. Nagising na lang ako nang may bumubulong sa akin. Yung batang babae na naman. Umiiyak siya. Tinatawag ka niya. Hindi ko siya pinansin, maging ang ingay ng sanggol na umiiyak sa kabilang kwarto. Gusto ko pa sanang magpatuloy sa pagtulog, pero mas lalo kong naramdaman na may mabigat sa dibdib ko. At yung iyak ng sanggol, mas malapit na sa akin. Patahanin mo siya. Umiiyak siya. Nagdasal na lang ako, paulit-ulit sa utak ko, kahit na hindi ako makahinga. Ang gulo na ng naririnig ko. Iyak ng sanggol at boses ng bata. Hindi ko rin napansin na naiiyak na ako. Pero kailangan kong magpakatatag. Alam kong bukas matatapos na rin itong lahat. Umaasa ako na matatapos ito. Wala akong tulog hanggang sa kinabukasan. Agad na rin akong umalis para magkita kami ni Girlie. Hindi ka nakatulog ng maayos? Hindi. Ang bigat ng dibdib ko. Iyak ng iyak yung sanggol.
Tapos ginugulo rin ako ng batang babae. Alam mo, nakakaramdam ako ng awa sa kanila. Paano kung magkapatid sila tapos namatay silang dalawa? Pero bakit sa bahay namin, di ba? Bakit kumakapit sa akin ang kaluluwa ng sanggol? Bakit hindi nila ako nilulubayan? Hayaan mo, malalaman natin yan mamaya. Nang makarating kami sa bahay ng albularyo, may 3 babae na nakapila. Ang isa, sinasabi na sinasapian daw siya. Yung isa naman ay tungkol din sa multo. Nang sa amin na natapat ang albularyo, hindi pa ako nagsasabi, mukhang alam na niya ang kailangan ko. Sinabi niya sa akin na iisa lang naman daw ang hiling ng kaluluwa, ang mabigyan siya ng maayos na libing. Maayos na libing? Paano ko naman malalaman kung nasaan sila para ilibing ko? Sinabi ng albularyo na alam ko kung nasaan at wag na akong magpanggap. Wala pa akong naikukwento sa kanya pero mukhang alam na niya ang nangyari sa buhay ko. Hindi ako makapagsalita, lalo na nung sinabi niya sa akin na ako lang ang makapagpapatahimik sa kaluluwa na tinatakasan ko. Dahil kahit saan ako magpunta, bit-bit ko ang kaluluwa na yun. Kahit lumipat ako ng bahay, kakambal na siya ng konsensya ko. Napaiwas ako ng tingin sa albularyo pero nakuha niyang muli ang atensyon ko matapos niyang sabihin sa akin na matagal nang nakakapit sa akin ang sanggol. Hindi ko lang daw napapansin. O ngayon ko lang nabigyan ng atensyon. Itinuro niya rin ang binti ko na siyang matagal nang nananakit. Hindi ko gets. Paanong bitbit niya yung kaluluwa ng sanggol? Anong meron? Sinabi lang sa kanya ng albularyo na ako lang ang makakasagot nun dahil ako ang may alam ng buong katotohanan. Hindi niya sinabi kay Girlie kahit na muli siyang tinanong nito. Binigyan din ako ng payo ng albularyo na kung gusto kong makalaya, dapat gawin ko ito sa mas maayos na paraan. Dahil kung patuloy kong tatakbuhan ang nakaraan, hindi ako patatahimikin ng konsensya ko. Kahit palubayan na ako ng kaluluwa. Umuwi ako ng bahay. Hindi ako nakapasok ng trabaho habang si Girlie kailangan niyang pumasok. Nasa bahay ako, nakatulala. Alam ko ang sinasabi sa akin ng albularyo. Pero bakit parang ako itong hindi makabitaw? Tinawagan ko si Mama para pumunta sa bahay. Nung una ay ayaw niya pa, pero pinilit ko siya dahil sa importanteng bagay na dapat naming pag-usapan. Oh, ano naman problema doon? Para sa ganyan lang kailangan mo pa akong kausapin. Eh ano naman kung nagpalaglag ka nung 17 years old ka? Eh kung hindi ka rin naman kasi tanga, bakit mo naman itinago yung anak mo? Hindi mo inilibing. Ano bang tingin mo sa kanya? Souvenir? Kaya talagang mumultuhin ka noon. Inistorbo mo pa talaga ako. Yan pa talaga ang sasabihin mo sa akin. Kaya nga kita pinapunta rito para magkaroon man lang ako ng karamay, di ba? Ewan ko ba kasi sa'yo. Maganda naman na ang karir mo. Ano pa bang kailangan mong gawin? Gusto mo na ba magkaroon ng asawa? Sige, ayos lang din yon. Kung gusto mo na magkaroon ng anak, sige lang din. Para matigil ka na dyan sa paniniwala mong minumulto ka ng anak mo. Eh ni hindi pa nga yun na ipapanganak tapos mumultuhin ka. Nababaliw ka na kasi talaga. Tingnan mo, may nagpaparamdam ba sa atin? May nakikita ba tayong pitos na gumagapang? Wala naman, di ba? Sa isip mo lang yan ganyan. Mag-anak ka na para mabaling sa ibang atensyon mo. Ilibing mo yung pinalaglag mo tapos kalimutan mo na. 8 taon na ang nakakalipas, Charmaine. Mag-move on ka na. Wala akong nakuhang kahit na anong magandang salita mula kay Mama. Nagmamadali rin siyang umuwi at iniwan ako sa bahay. Dahil wala naman akong ibang malalapitan, wala akong kaibigan, tinawagan ko si Girlie.
Pinakiusapan ko siya na kahit dumaan lang muna siya sa bahay kapag natapos na ang trabaho niya. Pumayag naman siya. Habang naghihintay ako sa kanya, wala akong ibang naramdaman sa bahay. Hanggang sa nakarating na rin si Girlie. May bitbit siyang ulam at sinabi niyang sabay na lang kaming kumain dahil alam niyang hindi pa ako kumakain. Wala bang multo ngayon? Baka may nakikita kang gumagapang sa pader habang nakaikot ang ulo, ha? Wala. Kanina pa naman wala. So ano nangyari? Nagpalaglag ka ba noon? Paano mo nalaman? Wala, hula ko lang naman yun. Kasi ang sabi ng albularyo may ugnayan kayo ng sanggol. Eh kung hindi mo yun kapatid, baka anak mo sana. Ano bang ginawa mo? Kung okay lang naman sa'yo na pag-usapan natin. 17 ako noon. Nag-aaral ako. Yung gago kong boyfriend, nung nalamang buntis ako, itinago siya ng mga magulang niya. Natakot lang ako noon na baka kapag hindi ko ituloy ang pag-aaral ko, walang mangyayari sa akin. Sinabi sa akin ni mama na ipalaglag ko na lang ang anak ko para matupad kong pangarap ko. Ginawa ko naman. Nakakatakot lang talaga siya kasi iniisip ko na kasalanan yun. Na kasalanan naman talaga, di ba? Simula nun, natakot na rin akong magbuntis. Lalo na nung nagtagumpay na ako sa buhay. Nagkaroon ng magandang trabaho. Nasa posisyon na ganito ng buhay ko. Akala ko after ilang years matatahimik ako kaso mukhang tama nga yung albularyo. Konsensya ko pa rin yun. Hindi yung kaluluwang lumalapit sa akin, kundi yung konsensya ko sa ginawa ko sa dapat magiging anak ko. Alam mo ba, parehas lang tayong nabuntis ng 17. Alam ko yung pressure na sinasabi mo. Yung pakiramdam na parang guguho ang lahat kapag pinili mong magpatuloy. Na baka kapag tinuloy mo, iba na siguro ang buhay mo ngayon. Hindi ko masasabi kung tama ka dahil oo, naging matagumpay ka. At hindi ko rin masasabi kung mali ka kasi alam kong hindi madaling pumili sa pagitan ng sarili mo at ng isang buhay na hindi mo pa nakikita. Pero alam mo, minsan, hindi naman kailangan parusahan ng sarili mo habang buhay. Ang mahalaga, natuto ka at alam mong kaya mong maging mas mabuting tao kahit mga may desisyong hindi mo na mababawi. Ang bigat ng nakaraan, oo, pero hindi ibig sabihin nun wala ka ng karapatang maging payapa. Lahat tayo may bahid, pero hindi yun sukatan ng kabuuan natin bilang tao. Kung kaya mong patawarin ang sarili mo, yun na siguro ang pinakamagandang simula. Pati na rin sa dapat mong magiging anak. Subukan mong bigyan siya ng maayos na libing, di ba? Yun lang naman siguro ang kailangan niya para manahimik siya. Ibigay mo na lang. Sabayan mo na lang din ang panalangin para sa kapayapaan ng kaluluwa niya at para na rin sa paglaya mo sa konsensya. Salamat ha. Wala kasi ako napala sa nanay ko kanina. Alam ko rin naman talaga na pinili ko to eh. Pero kasi, alam mo yun, may guilt talaga. Oo, naiintindihan kita. Pero kung magfo-focus ka sa guilt na yan, baka wala ka na ring patunguhan. Maging malaking aral na lang din to sa'yo. Palagi ka lang magdasal. Hindi ko napigilan ang maging emosyonal. Kahit paano, may tao ako na paglabasan ng hinanakit ko. Ang tagal ko rin kasing kinimkim ang aking kasalanan. Parang simula nung gawin kong kumitil ng inosenteng buhay, bit-bit ko na siya kahit na ilang taon pa ang nakalipas. Nang umalis na si Girlie, pumasok ako sa loob ng kabilang kwarto, kung saan kinuha ko ang maliit na kahon sa ilalim ng kama. Ngayon, alam ko na kung bakit dito palaging naririnig ang iyak ng bata. Dahil dito ko inilagay ang garapon kung saan nakalagay ang anak ko. Ito rin mismo ang kwarto na gamit ko noong nagpalaglag ako. Humingi ako ng tawad sa anak ko kahit na hindi ko sigurado kung naririnig niya ako o kung naiintindihan niya ako. Humingi ako ng tawad kasabay ng panalangin. Para sa kanya at para sa akin. Para sa aming paglaya. Kinabukasan,
nagpasama ako sa kakilala ko na magpunta sa sementeryo. May maliit dong parte kung saan pwede kong ilibing ang anak ko. Matapos noon ay nagtirik ako ng kandila at nag-alay na rin ng panalangin. Huwag kang mag-alala, anak ko. Ipagdarasal pa rin kita palagi. Patawarin mo si Mami. Simula noon, naging maaliwalas ang pakiramdam ko. Kapag umuuwi ako, wala na akong ibang naririnig na reklamo sa mga kapitbahay ko tungkol sa maingay na bahay. Wala na rin akong naririnig na ingay tuwing madaling araw. Walang umiiyak, walang kung ano-anong gumagapang sa iba't ibang parte ng bahay. Minsan pa, napapanaginipan kong meron akong anak na babae. Masaya kami. Nakikita ko na palagi siyang nakangiti. Iniisip ko na lang din na baka yun ang paraan ng anak ko para sabihing pinapatawad na niya ako. Hindi ko rin naman kinakalimutan na magdasal. Hanggang sa inimbitahan ko ulit sa bahay sina Girlie at ang anak niya. Mas okay ka ngayon. Ang ganda palagi ng gising mo, no? Hindi ka na ganun ka-stressed, hindi tulad noon? Oo, ang gaan na rin ng bahay ko. Tama nga ang albularyo. Ako lang din ang nagpapabigat ng buhay ko. Napanaginipan ko nga may bata raw akong sinusuklayan. Tapos, ang saya-saya naming dalawa. Baka yun ang anak ko, no? Sa panaginip na lang kami naging masaya. At least naging tahimik na rin siya. Tumatawa na siya sa panaginip mo, hindi na siya umiiyak habang gumagapang sa pader, di ba? Oo nga pala, kanina pa to sabi na naiihi siya. Sige na, punta ka na doon sa CR. Mag-isang naglakad si Gigi papunta sa banyo habang kami ni Girlie ay nag-uusap ng kung ano-ano. Sinabi ko nga sa kanya na minsan kapag wala kaming pasok at kung wala naman siyang ginagawa sa bahay nila, pwede siyang bumisita sa bahay ko. Para kasing nasanay na rin akong nandito siya kapag wala kaming trabaho. Habang nag-uusap kami, lumabas ang anak ni Girlie ng banyo para siyang nagpipigil ng ihi. Kaya nilapitan siya ni Girlie. Sinamahan pa siya sa loob para magbanyo. Bakit? Ano meron? Hindi siya makaihi mag-isa? Baka nakasarado yung toilet bowl. Kala ko pa naman nakaihi na siya. Medyo matagal pa naman siya sa CR. Hindi tungkol doon. Kasi, Kasi? Anong meron? Bakit parang natatakot ka? May nakita kasi siyang bata sa CR. Nakatayo lang daw doon sa bandang shower. Nakatingin daw sa kanya, tapos puro itim lang daw ang mata. Tumatawa raw tapos nagtatanong sa kanya kung gusto niya makipaglaro ng taguan. Hanapin daw siya. Wala naman akong nakita. At alam ko naman na mag-isa ka lang dito sa bahay mo. Tapos nung nasa loob kami ng CR, tinuturo niya ng tinuturo Pinagalitan ko nga. Ay, ano ba yan? Pati ako kinikilabutan. Tingnan mo, tumataas ang balahibo ko. Sigurado ba siya sa nakita niya? Oo, alam mo, ito kasing anak ko may nakikita to minsan Kaya nga pinagsasabihan ko siya. Alam mo ba dati, may pinuntahan kaming burol. Tapos nagturuba naman siya doon sa likod ng isang babae. Andun daw nakatayo yung matandang lalaki na nakabarong. Ayun, saktong brown out, takbuhan ng mga tao. Naaalala ko pa nung bata to, kaya hindi namin iniiwan kasi bigla to nagsasalita mag-isa. Ay, ewan ko. Diba sabi mo naman wala na kamong multo? Wala na akong ibang nararamdaman. Yung anak ko lang naman ang problema ko rito sa bahay, wala nang iba. Pero diba ang sabi ko sa'yo na may bata rito sa bahay? Bukod nga dun sa sanggol na umiiyak. Ay, Diyos ko po! Grabe ang kilabot ko, Ano ba, Gigi? Huwag kang magturo dyan. Kung ano-ano na naman ang nakikita mo. Huwag mong pansinin. Nagpapatuloy si Gigi na magturo sa banyo. Pero pinalo ng kanyang ina ang kamay niya at pinagsabihan siya na hindi niya dapat ginagawa yon. Pero tama naman si Gigi.
dahil nakikita ko rin ang batang babae na nasa banyo at nakasilip sa amin. Hindi na nawala sa isip ko ang pangyayari na yun. Tapos na ako sa anak ko. Sino naman ang bata na yun? Isa ba siyang kaluluwa na nagambala ko? Paano ko naman siya mapapaalis sa bahay ko? Pinilit kong manatiling kalmado. Alam kong magagawa kong lampasan ito. Nagpatuloy ang mga araw. Nagtatanong sa akin si Girlie kung ano nang nangyari sa bata. Ang sagot ko sa kanya ay pare-pareho lang. Hindi ko alam kung paano ko mapapaalis. Nagbigay na nga ako ng alay katulad ng sinabi niya. Nagtirik na rin ako ng kandila at nanalangin. Hanggang sa isang gabi, walang kuryente at tanging kandila lang ang gamit ko. Maulan din noon, kaya may ingay ang bubong at malamig ang paligid. Nakikiramdam ako. Nagpapanggap na walang alam sa nangyayari. Nakatingin ako sa cellphone ko. Mahina lang ang brightness, pero pansin ko sa gilid ng mga mata ko na may batang nakatayo sa gilid ko. Hindi ko pinapahalata na natatakot ako dahil ang sabi ni Girlie, kapag ginawa ko yun ay mas lalo akong matatakot. Laro tayo? Hanapin mo ko? Hindi ako kumikibo. Sige lang ako sa pag-scroll sa phone ko. Laro tayo? Hanapin mo ko? Nanginginig na ang kamay ko. Sinubukan ko ring magpatugtog at kumanta. Baka sakaling lubayan niya ako. Natatakot na ako. Mas lalong lumalamig ang paligid ko. Sabayan pa ng sobrang dumilim na paligid. Hanapin mo ko? Matapos niyang sabihin yon ay nawala na siya. Doon lang ako nakahinga kahit na paano. Wala pa ring kuryente kaya hindi pa ako makatulog. Dagdag pa itong bata na ang kulit-kulit at gustong makipaglaro sa akin. Ilang sandali pa, narinig kong may nahulog sa baba. May nasipa kasi ako na nasa kama ko. Sinubukan kong gumamit ng flashlight. Napansin kong may laruan. Pero bago ko yun pulutin, ay bumungad sa akin ang mukha ng bata. Laro tayo. Hanapin mo ko, ha? Ano bang kailangan mo sa akin, ha? Maglalaro lang naman tayo. Gusto kong hanapin mo ko. Pwede bang lubayan mo ako? Hindi kita kilala. Wala akong kasalanan sa'yo. Basta, hanapin mo ko. Maglalaro tayo. Yabag niya lang ang narinig kong tumatakbo palayo. Malakas ang kabog ng dibdib ko. Sumasabay pa ang malakas na kidlat. Ayoko siyang sundin dahil hindi ko naman siya kilala. Hindi ko alam kung anong mangyayari kapag nakita ko siya o hindi. Pero pinilit ko pa rin siyang hanapin. Wala pang kuryente, kaya sobrang dilim ng bahay. Natatalisod pa ako sa paghahanap sa kanya. Hindi ko naman alam kung saan siya makikita. Isa pa, bakit ba ako nakikipaglaro sa bata? Hindi dyan. Please lang, ayoko na. Hanapin mo ko. Sinusundan ko na lang kung saan siya bumubulong. Papasok sa kusina, pero wala naman siya. Sinilip ko sa ilalim ng lamesa. Wala akong nakita. Hanapin mo ko. Lumakad pa ako at hindi ko alam kung bakit dinadala ako papunta sa likod ng kusina. Matagal nang hindi nabubuksan yon dahil tambakan lang naman yon ng mga lumang gamit. Ayokong buksan. Balak ko na nga sanang tumalikod pero narinig ko na naman ang boses ng bata.
Malapit na. Hanapin mo ako. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Lord, tulungan mo ko. Kailangan kong maging matapang. Kinikilabutan talaga ako. Dahil wala pa ring kuryente, cellphone lang ang gamit ko at ang kandila na ipinasok ko sa kusina. Pilit kong binubuksan ng pinto dahil sa tagal nun, halos kinalawang na yata ang kandado. Hirap na hirap ako pero nagawa ko pa ring buksan. Bumungad sa akin ang mabahong amoy pero hindi siya ganon kasama. Kumbaga, parang amoy ng mga gamit na naluma na. Parang gamit na natambak at nabasa. May mga gamit sa loob. Mga gamit namin na nasira na o mga pinaglumaan at hindi na gagamitin pa. Andyan ka ba? Nasaan ka? Walang kumikibo. Wala akong ibang madinig. Hindi ko alam kung nandito pa ba ang bata na yon o umalis na. Alam ko naman na pinaglalaruan lang ako ng batang multo, pero bakit ba pinilit ko pa ring sumunod sa kanya? Hinawi ko ang ilang mga gamit. May kalakihan naman ang kwarto na yon kahit paano. Noong bata pa ako, tanda ko na lagayan yun ng grocery namin. Pero nung umalis na si Papa, ginawa yung tambakan ng mga gamit ni Mama. At nung ako na ang tumira rito, hindi ko na ito binuksan. Maliban na lang ngayon na dito pa nagtago ang multo na yon. Hirap na hirap akong inilalabas ang mga malalaking gamit na pilit ipinagkasya. Hindi ko rin alam kung ano ba ang hinahanap ko. Dahil kahit naman hindi ko alisin to, tatagos naman ang multo na yon. Hanggang sa may naaninagan ang flashlight ko. Parang sinemento. Hindi. May nakikita akong lapida. Dahil doon, mas lalo kong inalis ang mga gamit. At doon ko nakita ng buo. Nakaukit sa lapida ang pangalang Charlie Villanueva. Ang kapatid ko. Nahanap mo na ako. Di na tayo maglalaro. Nanghina ako sa nakita ko. Kasabay na rin ang napaiyak ako. Kaya pala hindi masabi sa akin ni Mama kung saan ko pwedeng dalawin ng kapatid ko. Dito niya mismo sa bahay inilibing. Ngayon lang din unti-unting pumasok sa utak ko lahat. Dito ko mas napagtagpi-tagpi ang mga bagay noon. Matapos mamatay ng kapatid ko dahil naaksidente siya, doon na nag-away sina Mama at Papa. Bata pa ako noon. Nasa 10 taong gulang pa lang ako. Yun din ang dahilan kaya sila naghiwalay dahil nagsisisihan silang dalawa. Ilang sandali pa, nagkaroon na ng kuryente at doon ko mas nakita ng malinaw. Kinabukasan, tinawagan ko si Mama at pinapupunta sa bahay. Pinilit ko siya kahit na ayaw niya. Ang sabi ko sa kanya, ako mismo ang susundo sa kanya kapag hindi siya nagpunta. Ano na naman bang problema mo? Ano, may multo na naman? Nagluluksa ka sa anak na ipinalaglag mo noon. Ano? Tungkol kay Charlie. Anong tungkol sa kanya? Kaya pala ayaw niyo akong pinapapunta sa sementeryo. Dahil wala pala siya doon. Ano bang sinasabi mo? Bakit sa dami ng paglilibingan mo sa kanya? Dito pa sa loob ng bahay. Ginawa mo pang tambakan ng basura yung libingan niya? Ano naman? Buti nga nandito siya. Hindi na nakikipagsiksikan doon sa sementeryo. Sa ibang probinsya naman ganun ang ginagawa, di ba? Yung iba nga nasa likod mismo ng bahay nila. May napanood ako sa loob mismo ng bahay nila tapos ginagawa nilang lamesa yung nicho. Ma, narinig mo ba ang sarili mo? Talagang hindi mo man lang siya binigyan ng maayos na libingan? Maayos naman yun na. At kasama mo siya. Kaya siguro kayo naghiwalay ni Papa. Anong klaseng mindset yan? Pwes, ako na lang ang magbibigay sa kanya ng maayos na libing.
Hindi yung ganyan. Buong buhay ko, simula nung nawala si Charlie, hinahanap ko kung nasaan siya. Palagi akong humihingi ng tawad sa kanya dahil tuwing piyestang patay, walang dumadalaw sa kanya. Walang nagbibigay ng bulaklak sa kanya. Mas masahol pa pala ang ginawa mo sa akin. Kung ako, bit-bit ko yung konsensya ko dahil sa pagpapalaglag ko sa anak ko. Ikaw, inabandona mo na nga ako. Ginawa mo pa siyang itago. Hindi mo naiintindihan ang ginawa ko. Napag-usapan naman namin yun ng papa mo eh. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na mawala ng anak. Hindi ko kinaya. Halos mabaliw na nga ako. Kaya ang ginawa ko, nakiusap ako na dito na lang siya sa bahay ilibing para kahit paano makasama pa rin natin siya. Kaso wala eh, iniwan pa rin tayo ng tatay niyo. Nagkaroon siya ng sarili niyang pamilya dahil galit siya sa akin. Kung hindi ko raw isinama si Charlie nung nagsugal ako, hindi siya masasagasaan. Tapos nawawala na raw tayo sa sarili, kaya pinilit kitang magpa-therapy. Para din naman sa'yo yun. Iniwan din kita pero kaya mo naman na ang sarili mo. Yung ginawa kong pagkumbinsi sa'yo na magpalaglag ng anak, para din naman sa'yo yun. Hindi mo ako maiintindihan dahil oo, alam ko naman na mali ako. Pero wala naman akong pagpipilian eh. Sobrang masakit lang din sa akin. Bit-bit ko yung galit ko sa sarili ko sa pagkawala ni Charlie. Hindi ko tanggap. Kaya tuwing piyesta ng patay lang ako bumabalik sa bahay. Dahil di lang naman si Charlie ang nakalibing sa bahay na ito. Pati na rin yung pamilya natin. Dito namatay yung pag-asa natin, hindi ba? Kaya tuwing nandito ako, para akong minumulto ng nakaraan. Hindi lang si Charlie ang ipinagluluksa ko, pati yung buhay sana natin kung hindi siya namatay. Hindi na ako nakapagsalita pa. Nakikita ko kung paanong umiyak si Mama sa harapan ko. Doon lang ako nakaramdam ng awa sa kanya. Kahit naman ako namatay na rin eh. Buhay pa tong katawan ko. Pero nung namatay si Charlie, kasama niya ako. Lalo akong paulit-ulit na namatay nung nasira ang pamilya natin. Akala mo ba kaluluwa lang ang nagmumulto? Mas malupit pa sa kaluluwa ng namayapa ang multo ng nakaraan, ng galit. Samahan mo kung ipalibing ng maayos si Charlie para matahimik na ang kaluluwa niya. Para matahimik na rin tayo. Kahit wag mo nang dalawin ang multo ng pamilya natin sa bahay na to. Hayaan mo lang mamahinga ng maayos ang kapatid ko bago pa sumapit ang piyesta ng patay. Para may tamang lugar para dalawin siya. Napapayag ko si Mama. Kaya ng araw din na yun ay gumawa na kami ng paraan kung paano maililibing ng maayos si Charlie. Tumawag din ako kay Girlie dahil halos 1 linggo kaming walang pasok sa trabaho. Humingi ako sa kanya ng 1 araw lang para makiramay sa amin. Hindi naman siya tumanggi. Doon ko sa kanya ipinaliwanag ang lahat. Kaya mas lalo niyang naintindihan ang mga nangyayari. Nang matapos ang paglibing kay Charlie sa sementeryo, saka naman kami nagtirik ng kandila. Yun na rin ang huling beses na nagkita kami ni Mama. Sa bahay naman, maaliwalas na. Totoong wala na talaga akong nararamdamang kakaiba. Ano nang nararamdaman mo niyan ngayon? Maayos na ako. Ang gaan na ng pakiramdam ko. Wala na rin nag-aaya sa akin makipaglaro ng taguan. Paano? Nahanap ko na siya. Ang tagal nun, no? Ang tagal niyang nakatago. Kung hindi ka pa nagmatapang, hindi mo siya makikita. Grabe, bigla akong kinilabutan na. Naaalala ko pa pag kumakain tayo sa kusina. Nagtanong pa ako kung anong kwarto yun. Tapos ang sabi mo lang sa akin, tambakan ka mo ng mga gamit nyo. May iba pa palang nakatago dun. Oo nga pala. Anong balak niyan sa undas? Pupunta kami sa probinsya. Yun ang sabi ni Mama. Gagamitin daw namin yung sasakyan ni Kuya kasi baka nga raw wala kaming masakyan nun. Ikaw ba? Anong balak mo? Wala. Dito lang din ako sa bahay. Pupuntahan ko sa sementeryo ang anak ko at kapatid ko. Diyan lang naman yun.
Di ka na talaga takot sa bahay mo, no? Okay nga yung ganyan. Mag-live na lang siguro ako, no? Magbebenta na lang ako kasi marami pa rin naman online nun. Tapos magkwento ba ako sa kanila, tingin mo? Pero wag na muna. Baka pati ako matakot. Sige, ikaw ang bahala. Basta palagi ka lang mag-pray. Tapos kapag kailangan mo pa rin ng kasama sa bahay mo paminsan-minsan, chat mo ko ha. Pero pagbalik na namin, hindi naman ako makakalipad papunta rito. Sa mga sumunod pang araw, malaya na akong nakakagalaw sa bahay. Wala na yung biglang dadaan sa harapan ko o sa likuran ko. Wala na ring nakasabit sa kung saan-saan. Ang gaan ng bahay ko. Nakakapag-live na rin ako ng maayos. Nakakatulog na rin ako. Ganito pala yun kapag napakawalan ko na rin yung konsensya na bumabalot sa akin. Tapos idagdag pa rin na alam kong nasa maayos na rin ang kapatid ko. Nang sumapit ang undas, nagdala ako ng kandila para sa dalawa kong bibisitahin. Inuna kong puntahan ang sa anak ko. Nagtirik ako ng kandila at nag-alay ng panalangin. Kasunod naman nun ay ang sa kapatid ko. Dati hindi ko to nagagawa dahil hindi ko alam kung nasaan siya. Ngayon, may bulaklak na siya, may kandila at ang naaalala kong paborito niyang pagkain noon. Hindi na tayo maglalaro ng taguan, di ba? Huwag mo na akong dadalawin sa bahay, ha? Alam mo naman na naging matatakutin na ako. Biro lang. Mukhang bibisita ka kanina, ha? May isa kang nakatirik na kandila, eh. Basta, alam mo naman na love ka ni ate. Hayaan mo. Kapag may oras ako, palagi kitang bibisitahin para may kausap ako. Doon na kayo sa heaven maglaro ng pamangkin mo, ha? Ako rito, palaging lalaban sa buhay. Love na love ko kayo palagi. Hindi rin ako masyadong nagtagal sa sementeryo. Ang dami rin kasing tao. Pagka-uwi ko sa bahay, nagpalit na muna ako ng damit. Kinuha ko ang laptop ko at umupo ako sa kama ko. Nagtingin ako ng post ng mga tao. Lahat sila abala. Nagpupunta sa mga namayapa na nilang mahal sa buhay. Ang iba naman kung ano-ano ring katatakutan ang pinagkukwento. Ako, bilang isang babae na may karanasan din ng kababalaghan, sinubukang magsulat para magbahagi ng kwento ko. Ito rin naman ang unang beses na naniwala ako sa multo dahil ako mismo talaga ang nakakita at nakaranas. Tunay pala na minsan ang mga kaluluwa ay hindi natatahimik hanggat hindi nila nakakamtan ang kanilang hiling. Hindi naman sila masama. Isa lang din silang nilalang na naghahanap ng katahimikan. Ang iba ay hustisya. Minsan din, ang tinatawag na multo ay hindi talaga klase ng kaluluwang pagala-gala. Minsan, ang multo ay konsensya o isang masakit na alaala ng isang tao na hindi niya mabitawan. Katulad ko na ang multo ko ay ang konsensya ko sa pagpapalaglag ko sa anak ko at sa pagpili ko sa sarili ko. At katulad ng multo ni Mama na hindi kaluluwa ng kapatid ko kundi ang sakit na dinanas niya sa pagkawala nito at pagkasira ng pamilya namin. Nagpatuloy akong magtipa sa laptop ko nang malobat ito. Dahil nakalimutan kong nasa sala ang charger, tumayo ako para kunin ito. Paghila ko, nalaglag ang mga laruan. Akala ko pa naman na ibigay ko na kay Gigi lahat ng laruan. Baka naiwan na naman niya to. Ang bata-bata pa nun, ang bilis nang makalimot. Yumuko ako para damputin ang laruan. Napatigil ako sandali matapos kong makita ang dalawang paa na nasa likod ng sofa. Iniangat ko ang tingin, walang taong nakatayo. Pero pagtingin ko sa baba, may mga paa. Kulubot na ito kaya halatang matanda na. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin.
kaya binaliwala ko na lang. Mariin akong napapikit at tumalikod. Hindi na ako lumingon dahil nagmamadali na akong pumasok sa loob ng kwarto ko. Utang na loob. Sana naman, guni-guni ko na lang ito. Dahil ayoko nang makakita ng multo. Tama na yung dalawa lang. Nabigyan ko na sila ng maayos na libing. Huwag na sanang masundan pa ng ibang kaluluwa. Pero mukhang malabo. Dahil ngayon, mukhang isa na itong abilidad ang makakita at makipagkomunikasyon sa mga kaluluwa. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Charmaine Ebon, Berto Berto, Sherlyn Huntilla, Juvie Tejero, Maria Ligaya, Elez Zel, Ain Buen, Ako si Noy, Agnes Fernando Lazaro, Skyler and Yani TV, Sara Bulaon, Cecil Vlog 64, Josephine De Peñosa, Liza Takada, Vilma Claude, Ramil Fariolin. Shout out din sa inyo, Jacqueline Sibayan, Carlos Ronilo Garcia, Guardian Nympha at sa mga kasamahan niya sa tahian ng Yirin's Garments, Marco Nanes at belated happy birthday kina Joshua Manalo at Joshua Florano ng Barangay Kabulusan, Melve Cervera, Elizabeth Hardenil, Emer de los Santos at sa de los Santos family ng Sorsogon, Jenny V. Suco, Ami Viray, Assorted Love Hurts KSA, LS Delgaco, Hira Mini, Riz Magante, Flor de Lisa Galang, Osel Maldita. Shout out sa inyo mga apo ko, Razon Yao, Milrose Demate, Angel Cancelier, Jaime Constantino, Jennifer Makasinag, Alma Naong, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco, Arvid Shane Hoiberg Channel, Irisabella Tuazon, Febe Ranyada, Mike James Tapak, Wilma Leses, Leonisa Cobo, Lurian Vitalicio, Jenny Suzuki, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Chrisine Lane Bandoho, Supladang Pasaway, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Kimpoy Feliciano, Hazel Fiesta, Marida Lightworker, Gia Gigi, Francisco Neng, Jeremy Saranillo Francisco, Matt Sarol, Mel Santarita, Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, AJ Chua, Vicky Yabut, Roy Lacandalo, Josefina Fuelias, Robert Crimen, Cherry May Libiran, Roslyn Mangilin, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Maria Lee Nakagawa, Elise Padilla, Lynn Hasegawa, Lydia Lopez, Gemstone Claro, Angelina Ignacio, Ami Bag, Rosalina Bugayong, Ami Yong, Lance MBB. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig mga apo.